Mapagpalang araw po, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa loob ng tahanan ni Sister Hada. Dito po sa barangay 102. 102 to? 104. Ay, 103 po pala. 103 Sonic District, Tondo, Manila. Ngayon, baka sabihin nyo wala. Ito, dandan para makita nyo po si Sister Hada. Yun! Ayan. Maganda niya. Sa pangalan pa lang, Ada. Diba? Magaling po ng nanay niya. Bagay na bagay. Okay? Iwan na natin yon. Tayo po ay may hawak na Biblia. Ang purpose po nito, upang mag-aral. Nourishment, ika nga. Alam niyo po ba, ang buhay ng tao, dalawa. Meron po siyang physical, meron siyang spiritual. Ngayon, yung buhay na yan na dalawa, kailangan po parehas. Kung paano kumakain yung laman. Dapat po yung spiritual at the same time kumakain din. Hindi kasi pwede sa isang tao physical sa pagkain. Pero yung spiritual mo, mahina. Yan ang source ng kumisan sakit. Kaya madali kapitan na sakit ang tao kasi nga mahina kanyang spiritual. Tandaan niyo po yan. Ngayon, ang sabi nga ni Jesus doon sa 4, saan ang sabi niya, nang tinuso siya ni Satanas, yung chapter 4 ng Mateo na pagtukso ni Satanas, dahil pas si Jesus ng araw na yon, kumakain, dadasal, makaranas ka ng at dumating po yung diablo, ang manunokso. Kaya kung ang sabi niya kay Jesus, kasi nga natin, dadaan lang natin. Ito, Mateo 4, pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilan upang tukso yung diablo. 2. Doon, natapong araw at 4 na pong gabi, nagayon si Jesus ay nagutom. Yun po, 40 días. Wala pong pagkain yun. Ang ginagawa lang na ang ating Panginoon, nagdadasal. Kaya sabi niya, siya'y nagutom. Sa ngayon ka lang hindi kumain, halos na makausap ng matiko. Mas mo rin ginawa ng Panginoon, 40 días. Di po ba? 3. Ang manunokso. Diablo po yan. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang mga batong ito. Manunokso talaga. Sipin mo bato gawin tinapay. Inuutusan niya pa si Jesus na gawin tinapay yung bato. Tinapay. Sabi niya, tinapay. Anong sagot ni Jesus? Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutaw sa ng Diyos. Pasilin niyo po rito salita ni Diyos. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Nung panahon na ito, nasa kalagayan po siya ng tao, nagtawang tao si Jesus. Kaya nakapagpating po siya ng 40 días, ng araw at gabi. Yung nature ng tao, ginaya. Tignan natin. Sa 2, chapter 2,
verse 14 ng Hebreo. Ito. Yamang ang mga anak ay tinutukoy niya ay tao. Sino po yung mga anak na tinutukoy? Mga tao. Yung nagsisampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kasi pag sumampalataya ka kay Jesus, balikan natin yung 1. Sa 1:18. Natin, ano sinabi sa 12. Ito, 1:12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya kay Jesus ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Nang sila po'y sumampalataya, tinawag silang anak ng Diyos. Ang tinutukoy dito sa kasi, yamang ang mga anak na tinutukoy niya, tao. Yan. Sa mga tao, ang sumampalataya, tinatawag sila anak ng Diyos. Ayon sa binasa natin sa 1:12. Tuloy natin. Naging rin si Jesus tulad nila. Oh. Hindi po likas na tao si Jesus. Ito po ang katibayan. Naging tao rin. Kung tao na, magiging tao pa? Hindi na, siyempre. Makikitulad pa tao yung tao? Hindi na po. Oh. Tuloy natin. Naging tao rin si Jesus tulad nila. Ang tulad nila, yung mga anak na tinutukoy, yung mga nanampalataya, sila po ay tao. May laman at dugo. Ito physical, laman at dugo. Kaya si Jesus, nakitulad sa mga tao na may laman at dugo. Oh. Ito po. Ito yung Tuhan. Napakasimple lang. Nakitulad sa tao na may laman at dugo. So, ibig sabihin, laman at dugo. Kasi po, hindi siya tao, kundi nakitulad lang sa mga tao. Kaya dito sa Hebreo, yan ang sinasabi. Nakitulad lang sa tao na may laman at dugo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay may gupo niya ang Diyos. Siyang may pangyarihan kamatayan. Yung tinutok siya ng Satanas. Sige, anak ng Jesus. Ito, gawin mong tinapay. So ano sabi ni Jesus? Satanas, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kasi po, siya'y nakitulad sa tao noong nagsasalita siya, kausap si Satanas. Dahil nakitulad sa tao, di meron siyang laman at dugo na gaya natin. Ang laman at may dugo, di ba siya magugutom? Nagugutom, kumain niya kasama ang mga apostol, kasama niya kumakain Oh. Kita niyo yung Last Supper? May pagkain, di ba? Oh. Kumain siya kasamang mga apostol. Dahil nakitulad nga po tao. Ano ang tao? Nagugutom. Nauuaw. Kaya nakitulad siya. Kaya sabi ni Satanas, kung ikaw, gawin mo tinapay ang mga batong ito. Kasi ang alam ni Satanas, nag-fasting siyang 40 days. Kaya, nala siya manasyo. O, ito, gawin mo tinapay. So, sinabi niya, hindi lang tinapay na bubuhay. Ibig sabihin po, yung katawan po natin, ito, nakikita yung katawan ko, nakikita yung katawan ni Sarada, nakikita po yung katawan ko, yung mga nanonood ng video.
Kita nyo ako, gumagalaw, nagsasalita. Dahil meron akong spiritual. Si Sister Adon din, kayo rin, meron din spirito. Yung espiritu nyo, kailangan ay salita ng Diyos. Kaya tama yung ni Jesus. Ang tuksoin siya ng dyablo. Hindi lang bubuhay na payaw. Hindi buhay sa salita ng Diyos sa araw. Naman saan yung salita ng Diyos? Eh, di sa katawan ng panloob. Sa yung spiritual being. Kung may Biblia po kayo, magbulay-bulay, magbasa. Kagaya pagbulay. Kaya o kaya gawin nyo ganito. Naman na-upload doon sa cellphone. I-upload yung Biblia sa cellphone nyo. Para kayo magpunta, may yung sa cellphone na gusto mong magbasa. Ang batas kasi po, lalo na sa lumang tupan, sa 1:8, ang ipinag-utos ng Diyos, wag mahiwalay sa iyo ang salita ng Diyos, buuin mo, bawat gawin. Tabatin na ng Biblia. Meron kayong free time. Hindi kayo kasi pwede niyong buksan yung application ng Biblia at basahin niyo po. At basahin niyo. At least nasa Biblia na, ay nasa cellphone. Wala namang bayad mag-upload kayo. Libre naman po yan. Nasa inyo, gusto niyo English, gusto niyo Tagalog, or both English, Tagalog. Meron. Purihin ang Panginoon. Kaya ito cellphone ko, meron po. May Tagalog, nabukod na Tagalog, merong English, Tagalog, merong English lang. Okay? Kaya sabi ni Jesus, ang tao hindi lang sa pagkain o tinapay nabubuhay. Tingnan natin. Dito sa ikatlong 1, 1:2. Mula sa matanda, kay Gayo na pinakamamahal kong kaibigan. 2. Mahal kong Gayo, idinadalangin ko kung sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. O, kita nyo? May katawan, may espiritual. Yan ang banggit niya ni Juan kay Gayo. Mahal kong Gayo. Di ba kapag nagsusulatan nung araw hindi ba yung mga introduction natin sa mga sulat? Ang gaganda ng mga sinusulat ay, nawa, darling, datang na sulat ito, nasa maayos na kalagayan. Di ba ganun kayo nung araw? Kayo, okay, magkaila. Wala naman cellphone, walang email. Ano lang, post office. Kaya malakas pa kumita ang post office. Ayun, wala na kinikita ang post office. Bakit? Ay, take na eh. Ngayon, kahit nasa abroad, isang pindot lang. Nakakausap mo na siya personal. Iba na ngayon. Iba noon. Okay, di ba gano'n na nakalagay sa mga introduction ninyo pag binobola nyo yung girlfriend nyo? O binobola ka na boyfriend? Di ba? Okay. Kaya tayo po, may dalawa tayong kalagayan. Kaya ang buhay natin dito sa ibabaw ng mundo, tanggapin nyo man at hindi, ang katotohanan kailangan natin ng Diyos. Ang problema lang sa tao, kailan siya lumalapit sa Diyos? Ang sabi ng iba, kapag meron ng problema. Pag hindi na makayanan ng problema. Kung kailan malapit ng mamatay. Ako, karanasan. Sabi, natulog ako. Biro nyo, pinaginising ako. Nistorbo. Sabi ni Sister Baby, natutulog na. Tapos, ayun pamangkin pala ni Sister Baby.
kausap din pala nila na nung umakyat siya nagpaliwanag. Kaya ginising ako. Para lang mag-service. Bakit? Malapit nang mamatay. Pagdating ko sa bahay, sabi ko, ano po bang gusto niyo? Yung sa pamilya. Alam niyo po ba, anong sagot ng mga pamilya? Nung asawa, gusto na namin siyang mamatay. Ibang klase, di ba? Sabi ko, bakit naman? Nang tinignan ko po yung pasyente, talagang hirap na siya. Hindi na siya makahinga. Nilagyan na ng oxygen. Hindi pa rin siya makahinga. Hirap na hirap. Kaya pala sabi ng asawa, mas gusto ko na mamatay. Sabi ko, nakapag-isip ako. Meron palang ganitong asawa. Mas mamatamisin niya pa mamatay. Kasi kung buhay ang pinag-uusapan, wala kang karapatan para pumatay. Wala. Nakalagay nga sa 10 utos, huwag kang papatay. Kaya sabi ko, hindi ako pumapatay ng tao. Sinabi ko sa kanila, ako bilang lingkod ng Diyos, nangangaral para ang tao may salba ang buhay. Hindi upang mamatay. Kaya sa loob ng bahay, nag-Bible study ako. After ng Bible study, pinagdasal ko yung tao. Hindi para mamatay, para mabuhay pa. Kasi ang Biblia po, ang purpose ng Biblia ay ito. Ang purpose ng Biblia, tingnan niyo po yung sinasabi ni Juan. 1 chapter 3, verse 16 and 17. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino ba yung bugtong na anak? Si Jesus po. 17. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus, hindi upang atulan maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ano ang purpose ng pangangaral? Iligtas ang tao. Iligtas sa tiyak na kapahamakan. Pag hindi naligtas ang tao, may impyerno siya. May impyerno siya. Sapagkat nilikha ang impyerno para kay Satanas at kanyang mga anghel na lumaban sa Diyos sa langit, na ibinagsak naman sa lupa. At kung ang isang tao hindi siya nasumpungan na mananampalataya kay Jesus, itatapon po siya sa apoy ng impyerno kasama ni Satanas. Sa 25:41 ng Mateo, doon itatapon sa impyerno ang tao. Kaya sabi ko, hindi po ako pumapatay. Pero mga ilang araw, namatay din po yan. Pero wala. Nasa pasya ng Diyos. Bakit? Nang ipagdasal ko po siya, sabi ko, isuko mo ang buhay mo kay Jesus. Tanggapin mo sa buhay mo na maluwag sa iyong puso si Jesus. Tapos nag-pray ako, sabi ko, magdadasal ako, sumabay ka. Kahit hindi ka na makasalita dahil hirap kang magsalita, kahit sa isip mo lang, mababasa ng Diyos yan. So, mga 2 araw yata, nagpahinga na siya. At least, bago pala siya nagpahinga, natanggap niya si Jesus. Hindi po para pumatay. Ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng tao.
Kaya nung sa panahon ni Jesus, na tinutokso siya, maging si Satanas man, binaibuli study ni Jesus. Pero hindi lang nakatiis si Satanas at nilayasan si Jesus. Nilayasan niya. Okay, bakit? Siguro pag nagdambi sa Satanas, napapaso na siya. Alam niyo po, maraming tao nagsasabi. Naalala ko nun yung kumari ko. Magpupunta ng Amerika. Pinadala ko siya ng babasay. Alam niyo, kahit na biro-biro lang. Hindi ako pwede pumasok sa simbahan, baka masunog ako eh. Kahit biro lang. Parang totoo. Si Jesus pinadala para iligtas po tayo. Ito pa. Sabi naman ni Apostol Pablo sa Timoteo, unang Timoteo chapter 2, verse 3 and 4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. 4. Nang ibigay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan. Anong sabi ni Pablo? Gusto ng Diyos ang lahat ng tao maligtas. Kaya nga may pangangaral. Ang purpose ng pangangaral, to be maligtas ang tao. Kaya sinishare po sa tao para magindahan ng pananampalataya nila. Roma 10:17. Ano sabi ni Pablo? Basahin po natin. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig at ang makikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Di ba? Pakikinig about Jesus. Kailangan merong nangangaral. Ito ginagawa ko. Wala po ako pinangangaral kundi si Jesus, ang anak ng Diyos na tagapagligtas. Yan po ang importante. May sakit ang tao, walang sakit, dalhin mo si Jesus sa kanya. Ngayon, bahala na. Bahala ng Diyos diyan. Pero yung ipagdasal mo siyang mamatay, nakakatakot naman. Ba't ka pa nagdasal? Kaya sabi ko doon sa asawa, hindi po ako mamamatay tao. Pinamula ko lang sa kanila. Ngayon, kung namatay mo siya, nasa pasya na ng Diyos. At least bago malas siya mamatay, tinanggap niya po si Jesus sa kanyang buhay. Kaya ganun din po sa inyo, kaibigan, na nanonood ng video. Bago mauli ang lahat, tanggapin niyo na po si Jesus. Isuko niyo ng buhay niyo kay Jesus. Dumating man yung katok ng kamatayan, anong dapat mong alalahanin? Hindi, wala. Wala. Kasi mamamatay naman tayong lahat eh. Pero mas maganda, nasa mahayos ka ng kalagayan. Anong ibig sabihin? Ligtas ka. Kung maliwanag na, sino man ang sumampalataya sa anak ng Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba napakaliwanag yun? Hindi sinubo si Jesus upang parusahan ng tao, kundi iligtas ito sa pamamagitan niya. 1:16-17. Kaya ang purpose ng salita ng Diyos, magligtas. Hindi upang pahirapan, no? Patayin ng tao. Bagamat marami talagang ganyan, marami talagang tao, pag mabigat ng kasalanan, anong sabi nila? Mas mahinang pang mamatay na at matapos ng hirap nito. Sister Ada, tanungin kita, gusto mo ba mamatay? Pero totoo, meron man dinadala rin kabigatan sa buhay siya. Pero hindi pa rin na. At sarap yata mabuhay Sa totoo lang, ba't nyo hangarin yung mamatay? Huwag nyo nangangarin talaga mamamatay naman tayo. Kanya lang, hindi natin lang alam kung kailan. Hangarin nyo pong mabuhay na kasama nyo si Jesus. Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong turo't aral na pinadala mo po ang iyong bugtunan upang maging tagapagligtas namin. Maraming salamat po, Panginoon Diyos.
Sa iyo pong walang hanggang kapurihan at pasalamat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, kaibigan. Like and share. Mag-share po kayo ng ma-share sa iba. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.